Pang-apat na dahilan, hindi nakasulat dito. Yung pang-apat na dahilan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabi ng mga ulama, dahil sa 9th year of Hijrah, dito dumami yung wufud. Ibig sabihin mga bisita na nanggaling sa iba't ibang bansa, pumunta sa Madina. Ayaw ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na hindi sila i-entertain doon sa kanilang katanungan regarding sa Islamic understanding. Okay? So ito po yung mga dahilan kung bakit i-delay. Kasi sa pag-aaral natin sa future, magiging dahilan natin yan, magiging dalil kung ang Hajj ba, kasi ang question, ang Hajj ba ay lil fawr or at-tarafi? Ang Hajj ba, kapag nakumpleto na lahat ng mga requirements, ano ba siya? Kinakailangan mo ba siyang gawin kaagad-agad or merong room for kung kailan mo siya gustong gawin? So, sa mga binanggit natin kanina, isa yan sa mga dalil nila na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam dinelay niya yung pag-Hajj, meaning hindi siya obligatory gawin kaagad kapag nakompleto mo na yung requirements. Yung requirements lahat. Pati yung kakayanan. Isa sa mga requirements ay yung kakayanan. Okay? Lahat yan, inshallah. Yung dalil niya stats ba? Hindi, alam ba, pag may kakayanan tayo, pwede tayo mag-rason. Hindi pa tayo i-delay pa natin. Hindi, tatanungin tayo kung ano yung rason, bakit mo dinili. Tulad na sabi ko sa inyo, relax lang kayo, ha? Ang importante ngayon, naintindihan ninyo na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, una, naintindihan ninyo na ipinag-utos ang Hajj sa huling banda ng buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa 9th year na, nasa Madina na siya. Okay? At yung apat na binanggit nating mga kadahilanan kung bakit dinilay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung bakit siya ginawa pa sa 10. Bakit siya nag-Hajj ng pang 10th ng Hijrah. Yun yung muna, dapat maintindihan natin. Kung kayo mag-advance. Relax. Bakit hindi sa ikan? Ngayon, ano yung mga kahalagahan o kabutihan ng Hajj? Dapat maintindihan natin. Actually, mas marami pa kaysa dito. May tatalakay natin, inshallah, sa iba't ibang readings natin. Inshallah, gagawa tayo ng video para sa bagay na yan. Para magkaroon tayo ng extra understanding. No? Pero sa ngayon, maintindihan natin, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yarfuth walam yafsuk raja'a ka yawma Mashallah. Ang ibig sabihin po nito, ang sino mang magsasagawa ng Hajj at hindi nakapagsalita ng malalaswang pananalita. Meaning, ang Hajj ay isang uri ng pagkontrol ng ating sarili kung gusto natin makuha yung tamang reward nito. Unang-una, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginagaranti ko sa inyo ang pagpasok ng paraiso kapag igagaranti nyo sa akin yung dalawang bagay. Ang alin? Yung dila. Ha? Yung dila. Yung dila at saka yung? Pagitan ng hita. Yes, yung pagitan ng inyong lips, ibig sabihin yung dila, at yung pagitan ng inyong hita. Meaning yung? Pagzina. Ha? Pagzina. Correct. So, ang Hajj ay isang malaking training, subhanallah, sa mga nakapag Hajj. Sa taong nakapag-Hajj, subhanallah,
tunay itong sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na dapat mo talagang kontrolin yung iyong sasabihin. Dahil wala ka ng tulog. Kulang na yung tulog mo. Marami ka pang mamimit ng mga taong iba't ibang uri ng ugali. Mainit. No? Tapos, minsan makukulangan ka ng pera. Minsan makukulangan, magugutom ka. Minsan hindi mo maintindihan yung hotel, yung lahat ng mga yan, nangangailangan siya ng napakatinding sabar. Madat mo yung hotel mo, may suro. Tapos, kapag hindi ka pa marunong mag-control ng sarili mo, makakapagsabi ka, makakapagsalita ka ng mga bagay, kahit sa loob ng pagtawak mo, may sisiko sa'yo. Di ba? Subhanallah. Kaya, Bawalaw niya ito minik. kaya nga sabi ko nung nakapunta ako sa araw ng Hajj, sabi ko, hindi ako basta-basta mag-Hajj hanggat di ko sarili ko yung iman na malakas. Kasi ito, dahuli mo ito na yung sinabi ng Rasul eh. Ibig sabihin, kung wala ka talaga ng sabar, useless talaga yung Hajj mo. Yung makukuha yung ganding para. Oo, mas matindi kasi daw yun. Matindi bro. Pero ang tanong nun, kung tanggap pa rin yung Hajj. Kung tanggap pa rin. Siguro, ano lang siguro doon sa na implement yung haligi ng Islam. Meron naman mga kapara sa. Kahit gina natin mga perfect yan. Magbayad lang kayo ng kapara. Yes, walang problema. Hindi. Basta kaya lang, dapat mag-Hajj na. Walang problema. Dapat mag-Hajj yung mga may kakayanan. Basic. Basic lang tayo. Tinanggap o hindi tinanggap, siya nakakaalam niyan. Pero, tinuruan ka ng Islam kung ano yung tinatanggap at kung ano yung hindi tinatanggap. Tinuruan ka ng Islam kung paano ka makipag-deal sa tao, kung paano ka magsabar, kung paano ka magkaroon ng iman, lahat yung babaunin mo. Okay? Ready ka na doon. Oo. Kasi yung mag-Hajj ka, Yung wala nang pag-alis mo ng bahay hanggat matapos yung ritual mo doon. Kailangan nakaano na yun. Sa bawat ikot mo doon, kung anong mga dikir ang babanggitin mo. Kasi may ano yun, may Hajj school. Ang hindi lang tanggap yung pag yung driving force mo, pagbalik mo tawagin ka pa Haji. I-welcome ka ng tarpaulin. Haji. Okay? Hajj. Isipin nyo, ito isa lang yung binanggit natin pero marami pang mga ibang mga isang sahaba pumunta sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, Ya Rasulullah, isa ako sa mga duwag. No? Ibig sabihin, hindi ako makaharap sa jihad fi sabilillah. Sabi niya, kung gusto mo mag-Hajj ka, ito ay isang equivalent ng jihad. Kung ano yung binanggit dito. Inshallah. Oo, yun yung ano dito. Pero yung mismong Hajj, in general, kapag pumunta ka, para kang nakipag-jihad. Yun yung parang essence na binilagay ng Allah subhanahu wa ta'ala dun sa pag-implement mo ng panawagan niya. Okay? So, hindi ka nagsalita ng malalaswang salita kahit yung actions mo kinokontrol or hindi ka nakipagtalik sa iyong asawa at hindi ka sumuway sa mga pinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at sinunod mo lahat ng mga ipinag-uutos niya. Ano yung ganun pala? Para kang bumalik na kabili. Na walang kasalanan. Walang bahid ng kasalanan. Yun ang sasabi. Parang born again. Parang born again. Mashallah. Mag-Haji na.
Haji Faisal. May isa din yan sa mga... Ang mga pakinabang dulot ng Hajj. So yung hadith natin kanina, saan natin makikita yun? Basic lang ha. Dalawa lang yung kinuha nating dalil. Al-Bukhari at Muslim. Ano yung kanina sa ayat? Surah Al-Imran. Verse? 97. Very good. Sa hadith. Tapos sa hadith? Al-Bukhari at Muslim. Tapos ano yung content? Ano yung Para content niya? Bumalik sa pagkabata kung hindi ka nagsalita ng malalaswa at hindi mo siya Wala sa pananalita at nagpagtalik sa asawa. Very good. Ano yung mga pakinabang ng dulot ng Hajj? Ito na siya. Number 1, ipinapakita ang pagiging pangsangdaigdigan ng Islam. Paano mo nasabi yun? Kumbaga, nakikita yung unity, anumang lahi, anumang lingwahe, nagkasama-sama sa pagsamba. Pareho yung gamit. Baga walang racist, walang ano dito. Pantay-pantay. Subhanallah. Kung makikita mo sila, kasi sa Hajj, specific na panahon yan. Specific na ibadah, specific na time. Kapag maglalakad na sila sa Arafah, lahat sila iisa yung damit nila. Puti sa taas at saka sa baba. Bawal yung brief eh. Ang brief Oh, kapag may mga brief na Calvin Klein, masasabi mo pa, Mayaman yan. mayaman yan. Walang mga alahas na dala-dala. Walang real na smart. Di ba? Dito pwede dalhin doon. Mudir, Pwede. pare-parehas ng damit, pare-parehas ng mitiin, pare-parehas tayong umaasa sa nag-iisang Diyos na patawarin tayo. Patawaran. Pareho tayo sumunod sa utos. Oo, tingnan ninyo. Kaya ito yung pinili nating picture eh. Ito, sa Arafah to. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Hajju Arafah. Ang Hajj, sa Arafah. Ang Hajj ay ang Arafah. Ang pagtayo mo sa Arafah, ibig sabihin kapag hindi mo naabutan ang pagtayo, wukufu bil Arafah, para kang hindi nakapag-Hajj. Invalid. Wala na. Isa yan sa mga rukun. Kaya nga nagpapasing tayo dyan eh. Pag hindi tayo pumunta doon. Yes. Sa mga hindi naka-attend. So isipin nyo, lalaki, babae, lahat, iisa lang yung mitiin nila na patatawarin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero hindi lang yan ang Arafah. Hindi lang yan siya ang Arafah. Yung Hindi lang bro, Malawak. malawak siya. Kasi nung gusto namin pumunta dyan. Sabi, Arafah na rin ito. Tumayo rin kayo dito. Yan, pinuntahan nyo siguro yung may tori. Ito, Hindi. Yan sa taas. Nakapag-umrah ako, nakapunta ako dyan. Pero yung sa Hajj mismo, dinala kami ni yung taga-Sumbonga, lumaraming doon sa, pa rin, mga tent lang siya doon ba? Doon, pero Arafah pa rin daw yun. Tama. Ano ka lang doon? Kung makikita nyo po, may kung sino yung nakapunta sa Makkah na nag-umrah, isa sa mga